Um, Good evening guys. Ako nga pala si Coach Eric. Pag-aralan natin ngayon yung market structure. Ano ba yung market structure? Market structure, meron siyang three types of trend. Yung uptrend, ito yung may isang direction pataas, maaari mong matukoy ang isang uptrend sa pamamagitan ng pagguhit ng high at low nito. Habang ang low ay hindi nahigitan pababa at ang nagkakaroon ng break ay ang taas, ito ay matatawag na uptrend. Then yung downtrend, ito naman yung opposite side ni uptrend. Ito ay may isang direction pababa. Maaari mong matukoy ang isang downtrend sa pamamagitan ng pagguhit ng high at low nito nahihigitan habang ang high ay nahihigitan pataas at nagkakaroon ng break ay ang baba, ito ay matatawag na downtrend. Then sideways, ito ay isang direction taas at ibaba. Maaari mong matukoy sa pamamagitan ng pagguhit ng dalawang linya sa taas at ibaba na ang galaw ay ng market ay pantay-pantay, up and down at walang nangyayaring break sa taas or sa ibaba. This is the sample of downtrend and sideways scenario. Kakaroon ng high, low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Then yung sideways, ito naman yung merong pantay-pantay na high, low, high, walang nangyayaring break. Then after nyan, nagkaroon na ng break, nagkaroon na ng low, lower high, then lower low, lower high, then lower low, lower high. Yun yung downtrend. Ito yung sample sa actual chart. Sa tuwing magkakaroon ng break of market structure sa taas, yun yung uptrend. Then sideways, ito yung pantay-pantay, equal high, kung tawagin. Then sa downtrend, nagkakaroon ng break dito sa baba. Paano ba mag-identify ng highs and lows? Sa pamamagitan ng tamang pag-identify ng highs and lows, malalaman mo kung saan ba papunta ang trend. Ito ay napakahalagang parte ng pag-trade dahil dito mo malalaman kung anong trend na ba yung sinusundan. Bahagi din ito kung kailan ka mag-execute ng trade based sa previous high or low. Bali, yun nga, mag-trade sa direksyon ng break of market structure. Pagkatapos ng break of market structure, magantay para sa retracement ng 50% OTE or antas ng Fibonacci. Multi-time frame trend analysis. Ito ay isang parte kung saan ay nagsisimula sa high time frame at low time frame. Ang pagguhit ng highs and lows sa weekly time frame, daily, 4 hours, 1 hour, and 10 minutes. Para sa low stop loss entry note, ang high time frame ang nasusunod sa trend or ang tunay na direction ng market. Weekly highs and lows, this is the sample. Daily high, daily low, 4 hours high, 4 hours low. Macro and micro charting. Ano ba yung macro and micro charting? Ang micro charting, dalawang uri ng accessories na ginagamit ng mga trader upang pag-aralan ang mga trends sa market, gumagawa ng direksyon sa pag-trading. Micro charting tumutukoy sa isang uri ng pagsuri na nakatuon sa pandali ang paggalaw ng presyo sa isang market. Ang ganitong uri ng charting ang ginagamit ng mga trader na gumagawa ng mga trade batay sa maliit na pagbabago ng presyo sa malikling panahon. Gaya ng minuto, oras, ang microcharting ay kadalasang ginagamit para sa day trading at scalping. Ang macro-charting ay tumutukoy sa isang uri ng pagsusuri na tumitingin sa mga matagalang trend. Ang ganitong uri ng charting ginagamit ng mga trader na gumagawa batay sa malawak na trend pattern sa loob ng isang panahon, mga araw, linggo, or kahit buwan. Macro charting ay kadalasang ginagamit para sa swing trading at position trading. Ang parehong micro at macro charting maaaring magkapag-pakinabang sa pag-trade depende sa layunin ng pagdiskarte ng trader. Maaaring gamitin ng trader ang parehong uri ng pag-chart upang makuha ang mas kumpletong larawan ng market upang makagawa ng mas matalinong mga desisyon sa pag-trade.
This is sample of macro charting, yung high time frame. Dito pala makita mo na yung maliwanag kung saan ba papunta ang trend. Then, sample of micro charting from weekly, dilaw natin sa 4 hours time frame. Nga, medyo magulo na. Akala mo meron ng bullish na nangyayari. Hindi mo alam, papunta pa lang siya sa price correction. Pupunta pa lang siya sa taas. Good side of micro trading. Micro trading is ang diskarte sa trade na kayo nagbibilangan ng mga paggawa at marami ang maliit na trade sa buong araw. Line time, makabuo ng maliit na kita sa bawat trading. Meron ilang potential na benepisyo ng gamit ng micro trading, yung low risk. Dahil sa bawat trade ay medyo maliit ang potential na pagkalugi at mas maliit din may maliit din. Makatutulong ito sa pag-trade sa pamamahalaan ng prevent ng risk management, yung flexibility, low capital requirements, discipline, and capability. Bad side naman ng micro trading, yun nga yung high risk and emotion stress, time consuming, and addiction. Then punta tayo sa live charting. Ito yung sample ng kanina na-discuss natin. Ang palagi na susunod ay yung high time frame. Punta tayo sa weekly time frame. Sa weekly time frame, mas mabilis mong ma-identify kung saan ba papunta yung trend. Tulad na itong kay gold, kita naman na ang gold ay pataas. Wala siyang weakness na nakikita na pababa siya. Dahil nga, sample, kung maglalagay tayo ng dalawang linya para sa high and low, sample, magsimula tayo dito sa baba. Halimbawa, ito yung una pa lang. Ang pag-plot nga pala ng highs and low, dapat break ng candle body. Tulad nito. Candle body close, then ito na yung new high mo, then ito na yung new low mo. Then sunod, meron ulit candle body close, na break, then ito na yung new low, then another break na nangyari, ito na yung new low mo, then ito na yung susunod na high mo. It means sa tuwing magkakaroon ng break of market structure, ang trend natin pataas. Kaya dapat ang tatayaan natin ay puro long. Huwag kang tatayaan ng short. Bali kung sa short, alam mo yung entry at exit point mo. Yun ang ituturo ko mamaya sa susunod. Then, ito na yung low. Then, break. Bali dito na yung high mo. Then, cause of break. Dito. Then, nag-break ulit. Another break na naman. Then, dito na yung low mo. Then, kita mo, dito pa lang sa dalawang linya, alam mo na kung saan papunta yung trend. Dahil saan ba nagkakaroon ng break? Diba, puro sa taas. Dito sa baba, hindi man lang siya nababasag tong area na to. Puro tayo paangat. Diba? So, break. O, another break na naman. Then, another break. Then, lipat na dito yung low. O, bakit ka mag-short dyan? Alam mo naman pataas yung ating trend. Diba? And, o, puro pataas siya. Hindi man lang nababasag yun sa baba. O, kaya, napakahalagang dapat malaman nyo kung saan ba papunta yung trend para malaman nyo kung ano yung bias ninyo. Kung bullish ba siya or bearish. Then, sa sideways naman, ito yung sample. Halimbawa, dito sa area na to, yung high, hindi na nabasag. Then, gumawa nga siya ng low, pero
hindi na ulit gumawa siya ng another low dito sa baba na 'to, then nagkaroon na ng sideways, ito pa rin yung high mo, hanggang sa nagkaroon na ng another break ulit. Akala mo bearish na, pero yun pala nakuha lang ulit siya ng belo para lumipad. Then ito na yung new low, another break na naman, then break, then dito na siya nagtapos yung pinaka-weekly high niya. Then dito sa area na 'to, itong weekly low. Dito sa area na 'to meron maliit na break, ngunit siyempre hindi naman tayo diyan nagbabase na yan talaga yung pinaka-change of trend na. Eh, kita mo anong nangyari, tumaas lang siya. Kaya nasa bullish scenario pa rin tayo kay gold. Ngayon, yung sinasabi ko ang tamang paggamit ng fib ay ganito, halimbawa, sinasabi sa atin pagka nagkaroon ng high, then low, high and low, palaging mag-antay sa antas ng Fibonacci Golden Zone na tinatawag. Ang pag-plot ng Fibonacci ay pag bullish mula sa baba at pataas. Yung swing low, swing high. Then, ito na yung golden zone, di ba sakto? Then, dito ka na pwedeng mag-buy entry ulit. Then, another break na naman. Then, sa swing high, swing low, antay ka ulit na magkaroon ng price correction, mapunta dito sa golden zone, then buy ka ulit. Ganun lang tamang paghuli sa trend. Huwag kang magbabay habang naandito pa lang sa area na to. Baka mamaya mag-buy ka na dyan kasi pataas, nagkaroon ng break. Mamaya mag-price correction, eh paano kung biglang maglukot, gumanyan siya, o, edi natalo ka. Kaya antayin mo yung isang swing high niya, then pag nagkaroon na siya ng price correction na paganyan, then pumunta dito sa golden zone gamit yung fib, maaari ka nang magkaroon ng signal for buy. Kasi dito naman sa area to, meron kang makikita mga OBs, mga order block dyan sa area na yan, na pwede mong basihan na point of interest mo for upswing ulit. Naintindihan ba? Ganun lang ka-basic ang pagti-trading. Kung marunong ka sumunod sa rules, hindi ka maliligaw. At yung 2 rules natin na sinasabi, kailangan meron tayong 2 break. Up, down, up, down. Then, kailangan yung 2 rules natin, yung 2 break nga, di ba? 1 break, then pangalawang break. Kailangan ma-break to isa na to para makonsider mo na pwede ka nang mag-buy position. Kasi, di ba, halimbawa, sample, dito pa lang sa first break, nag-buy ka na, eh, paano kung gumanyan lang siya, then gumanyan, reversal na pala, di ba? Kaya, ang lagi nating confirmation ay 2 break. Sa kahit saan time frame, gusto ka nagte-trade, kailangan meron kang 2 break of market structure, then return to order block. Kasi ganito lang naman ang market yun eh. Up, down, up, down, up, then gaganyan yan, then swing high ulit. Ganun lang siya kasimple. Hindi mo alam kasi meron pala dito mga binalikan na order block. Kaya siya bumaba, akala mo reversal na. Kaya dapat marunong ka lang tumingin ng OB. Next topic natin yan sa susunod sa ating mga mentors. Naintindihan ba yung basic na market structure? Kung naintindihan naman lahat, then proceed na tayo sa next topic natin. Maraming salamat and happy trading.